Kwento lang 'to ng pinsan ko na si Gabe. Nung nangyari 'to, nakatira pa siya sa Pilipinas. 4 years old lang siya nun at grabe, sobrang ingay ng batang yon. As in, kahit anong oras basta gising siya, maingay talaga. Paulit-ulit siyang sinasabihan ng mama niya na hinaan ng boses pero wala, tuloy pa rin. Kahit mapagalitan, mapalo o kunin pa mga laruan niya, hindi pa rin siya tumatahimik. Pero hindi naman siya pasaway ha. Sa totoo lang, masunurin siyang bata. Ang problema lang, hindi niya makontrol ang bibig niya. Malakas siyang magsalita, sumigaw, kumanta, at kung ano-anong tunog ang ginagaya. Favorite niya noon sina Mickey Mouse at Tom and Jerry. Ginagaya niya boses nila, sigaw nila, pati yung mga OA na reaction. Pero yung pinaka-kinaiinisan talaga ng mama niya, ginagaya niya yung tunog ng police siren. Wee-oo, wee-oo. Kahit saan, kahit kailan. Pero kahit ganun, kaingay si Gabe, sobrang bait talaga niyang bata. Tuwing galing siya sa grocery at binibigyan siya ng mama niya ng barya, imbes na ipambili niya ng candy o laruan, ibinibigay niya sa mga pulubi na nakikita nila sa daan. Isang linggo ng gabi, naglalakad sila sa isang bandang tahimik na park. Gaya ng ginagawa nila tuwing weekend para mag-relax. Tahimik, konti lang tao. Yung mama ni Gabe nakatayo lang. Nakatitig sa mga bulaklak parang nagbabalik tanaw sa kabataan niya. Biglang may narinig siyang ungol ng aso. Napalingon siya agad, tapos na-realize niya, ah, si Gabe lang pala. Ginagaya lang ulit, pero habang naglalakad pa sila, wala pang 2 segundo, may narinig siyang tunog ng kahoy na tumatama sa lupa. Galing sa unahan nila, tapos biglang sumigaw si Gabe. Who's that? Ginaya niya si Goofy, yung may kasamang tunog aso, parang may estrangherong papasok sa teritoryo. Doon na, kinabahan yung mama niya. Pagtingin niya sa harap, may nakita siyang isang matangkad na lalaki. Nakaitim na suit, parang marumi, gusot, mahaba ang buhok. Mukhang mamantika, mukhang nasa late 50s na. At bago pa mang lumapit, naamoy na niya yung alak. Take note ha, malayo pa yung lalaki. Mga 10 talampakan pa raw pero amoy na amoy na. May hawak siyang matulis na kahoy at bawat hakbang, tap, 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 kinahampas niya ito sa sahig. Wala silang panlaban. Yung mama ni Gabe, 5'2 lang. Yung lalaki, lampas 6 feet. Sa itsura pa lang halatang may problema, lasing o pareho. Habang papalapit siya, nakangiti siya. Hindi normal, hindi mabait. Yung direksyon yung tingin niya kay Gabe. Nagpanik na yung mama niya. Hinawakan niya ang kamay ng anak niya. Handa na siyang hilahin palayo. Pero biglang nagsalita si Gabe sa sobrang inosenteng boses. Mister, gusto niyo po ba ng coins? Nanlamig yung mama niya. Pagtingin niya, katabi na ng anak niya yung lalaki. Halos mapasigaw siya habang sinusubukan niyang agawin si Gabe. Pero biglang ngumiti yung lalaki at sinabi, ay, salamat ha. Normal lang at kalma lang. Parang walang mali. Napahiya yung mama ni Gabe. Napabuntong hininga siya. Napatawa pa nga ng konti eh. OA ko yata. Pero wala pang 3 segundo. Sumigaw si Gabe. Isang sigaw na parang kay Tom sa Tom and Jerry. Kapag sobrang sakit. Doon niya nakita, mahigpit na hinahawakan ng lalaki ang braso ng anak niya. Tapos sabi ng lalaki, hindi lang coins ang gusto ko. Pwede kitang ibenta. Libo-libo makukuha ko sa'yo. Doon na tuluyang nagwala si Gabe. Umiiyak at sumisigaw. Mama! Nagpanik lalo yung mama niya. Naghanap siya ng kahit anong panlaban. Nakita niya yung pamalo. Sinusubukan niyang hampasin. Pero tumakbo na yung lalaki. Dala ang nag-iisang anak niya. Bumagsak siya sa lupa. Tapos na. Yun ang naisip niya. Hanggang Mommy! Tumayo siya agad at tumakbo. Pero mas mabilis yung lalaki. Pagliko nila sa kanto, nawalan na siya ng pag-asa. Hanggang may narinig siyang tunog na dati ay pinakakinaiinisan niya.
Pero ngayon, pinakamagandang tunog sa buong buhay niya. Kasunod ng, "You're under arrest!" Tumakbo siya papunta doon at nakita niya yung lalaki nakaposas at si Gabe umiiyak sa tabi ng mga pulis. Yung makap siya ng mahigpit sa anak niya. Paulit-ulit siyang nagpasalamat. Pero sabi ng mga pulis, pasalamatan niyo po ang anak niyo. Kung hindi raw dahil sa walang tigil na sigaw niya, hindi sila aabot sa oras. Ngayon, 25 years later, hinahayaan na ng mama ni Gabe ang mga apo niya na maging maingay, maglaro, maging bata. Kasi minsan, yung ingay ng bata, yun pala ang magliligtas ng buhay nila.